Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Unbelievable. Meron pong isang gobernador sa Capiz, mga kabayan. Sa Capiz po, si Governor Castro. Tinawag po na sugo. Sugo daw po ng Diyos. Sugo daw po ng may kapal ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Ito po mga kababayan, ang sinasamba po at talagang Diyos na ang tingin ng gobernador po ng Capiz na si Governor Castro. Ito po, umpisa na po natin panuorin at pakinggan ang kanila pong Diyos, mga kababayan. Ang hulog ng langit ay dumating noong isang gabi. Ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Dahil sa bawat paninira sa iyo ay pagsira sa sarili nila. Sinabi ko sa kanya, Mr. President, hindi po ako gagaya sa ibang probinsya na masyadong mahaba ang listahan na kanilang isinumiti sa iyo. Ang akin pong isusumiti sa inyo ay isa lamang po, ang Panay River Basin Integrated Project. Kaya kayong mga taga-Iloilo, pwede kayong pumunta ng Capiz at Aklan anytime you want, kahit na maulan at kahit na masama ang panahon. Salamat. Ngayon, nagsabi ako sa Presidente, Mr. President, this project was during the time of your late father. But he was overtaken by event. He passed away. Kaya wala pong parte ng Panay River Basin na naimplementa. Alam nyo kung anong sagot ng Presidente, at ito ay pinaniniwalaan ko, ito ay pinanghahawakan ko, ito ay ipinabot ko sa lahat ng Kapiseño. Ang sinabi ng Presidente sa lahat, ang hindi natapos ng aking ama ay tatapusin ng kanyang anak. Ang bihirang buhay yan. No? Lalo pa hong lumakas ang aking loob at lalo pang ipinagsisigawan ko sa lahat. At lalo pang lumakas ang aking paniniwala na hindi kailanman nauga. Ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Yan po mga kababayan, sugo parang hinalintulad po sa ating Panginoong Hesukristo na sinugo po ng Panginoon ang ating Diyos Ama, ang kanya pong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Ipinaris po nitong gobernador po ng Capiz, mga kababayan, ni Governor Castro. Ipinaris po si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate na sugo po ng Diyos. Sinugo daw po ng Diyos. Sinugo ng may kapal. Si Bongit na tinatawag na bangag. Dahil mabibigyan pala siya ng malaking proyekto. Kaya pala naging sugo. Kaya ang lumalabas, sugo pala ito ng pera. Di umano. Kaya pala niya matatawag na sugo si Bongit na tinatawag na bangag. Dahil yung kanyang plano na malaking proyekto na popondohan ng limpak-limpak na salapi ng buwis ng taong bayan ay mabibigay na sa kanya di umano. Ang tanong, gaano kalaki ang pakinabang di umano ni Governor Castro sa sinasabi niyang proyekto na magdudugtong na raw po ang Iloilo papuntang Capiz. Gaano kaya kalaki ang kikitain nila? Di umano. At hindi kaya kontraktor din? Si Gobernador? Nagtatanong lang. Kaya pala sugo.
dahil magkakamal ng malaking hindi kaya pera dahil sa malaking proyekto. At alam naman po natin, ang demonyo po ay nagpipretend din po na Diyos. Nagpipretend din po siya na anghel. Di po ba nagbabalat kayo po ang demonyo? Di po ba? Nagpapakaanghel at nagpapaka-Diyos. Kaya hindi naman po natin na narinig kay Governor ng Capiz na si Governor Castro kung kanino kayang sugo. Ito pong si Bongit na tinatawag na bangag. Kanino kayang sugo? Kanino kayang may kapal? Kanino kayang Panginoon sinugo? Dahil ang demonyo po ay nagpapaka-Panginoon din. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po, hindi naman po natin narinigan si Governor na si Bongit daw po ay sugo ng poong may kapal sa kataas-taasan. Unbelievable. Tatapusin daw po ni Bongit ang isang damukal na proyekto na hindi raw po natapos ng kanyang ama. Ang tanong, 1 taon na lang mahigit, hindi pa nga matapos-tapos ang 5,500 flood control sa pag-iimbestiga dahil sa korupsyon. Isang damukal na ghost project. Sa bagay, maraming matatapos na proyekto si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate, lalong-lalo kung ito'y drawing lang at ghost, hindi nakikita sa salita, hanggang salita lang lamang. Doon maraming matatapos, mga kababayan. At nakita naman po natin kung ano po nangyari sa ating bansa. Bagsak ang Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya. Walang malalaking investor na pumapasok. Naghihirap ang bansa. Lalong-lalo po ang mga Pilipino. Napakamamahal ng mga bilihin, pati petrolyo, gasul. Mga bayarin natin, isang damukal, pati Meralco. Dinadaan po tayo sa sinasabing ang sinisingil nila ay sa gobyerno na pupunta. Pero sa ating sinisingil, unbelievable. Kaya po dito po kay Governor ng Capiz, mabuhay po kayo. Magsama kayo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Sumama ka na doon sa sugo. Magpakaligaya na kayo ng sugo mo. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po ang pinagmamalaki po ng Governor ng Capiz na si Governor Castro na ang sugo daw po, ang sugo ng may kapal na si BBM, mga kababayan. Unbelievable. Sa bagay, pagka po high na high ka sa pulburon, wow! Heaven! Hindi po ba? Pagka po yung mga bangag at high na high sa pulburon, di ba ang tingin nila sa mga sarili nila? Para silang nasa alapaap, high na high, nasa heaven. Hindi kaya ganun din si Governor. Kaya akala niya, nung panahon na siya ay high din, di umano, ay nagkita sila ni Bongit doon. Kaya ang tingin niya kay Bongit ay sugo, high, wow, heaven. Hindi kaya, mga kababayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Talagang ibang klase po pagdating po sa pera. Talagang ang papuri, iba po talaga. Pagka ang ginodiyos ay pera, talagang mapapamura ka na lang sa mga hayop na ito. Di umano. Maraming salamat po, mga kabayan. Sa gusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada at kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, si Tatay Nick ng Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Siapno, Rolando Timbol ng Alberta, Canada,
kay Ma'am LB and Manny ng North Miami, Florida, USA, kay Lucy and Adrian ng Miami, Florida, kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida. Thank you po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo pong mga biyaya. At ingat-ingat po kayo mga kabayan at God bless po sa inyong lahat. At ganun din po mga tambay, tiis-tiis lang po tayo at magdasal-dasal para po ang katarungan po ay makamit po natin sa mga darating na panahon. Tiis-tiis lang po. Bye-bye!